Ang Australian na si Dwayne, napamahal na rin sa bayan ni Juan. Mabuhay Pilipinas! Ako po si Dwayne Woolley, born Australian pero may pusong Pinoy. You straight ahead and then you're going left side. Okay, so basta diretso po ako tapos nasa kaliwa po siya. Opo. Tunayan nga, matatas siya sa wikang Filipino. Kaya kapag may kinakausap siyang Pinoy, Okay. Parang malaking unggoy lang. Yes, sir. Okay, sige po. So, ano lang po, diretso lang, tapos saan po siya? Nasa ano? kadalasan nagugulat daw ang mga ito. Anong nangyayari sa inyong dalawa? Kinain niya pa yung leche flan ko. Ano ba yan? Unsa? Di ka mo ang iyahang leche flan ba? Oh, lami man to kayo. Pero ang mas nakabibili, piyasa rin pala si Dwayne sa dialektong Waray. Kung sa Indoro ini nga mga bukad, hamon Indoro. Kung pa'y unta mag-date dinhi, no? Ay man dinhian mo pa'y nga pagkaon para magkaon kita niyan. Kay kuruyag ko, adobo kare-kare sinigang. Ang pagsasalita ng waray ni Dwayne, natutunan daw niya nung nagpunta siya sa Leyte taong 2011. Yung una kong natutunan Filipino language was waray-waray. Apa. Kasi doon ako nakatira sa Leyte dati. So, dahil ang lahat ng tao doon mga waray-waray, nahawa ako sa kanilang kultura, lengguwahe, ganun. Ingon siya, sabak ayaw ko mo dinhi na siya'y ka-istorya sa sarili. Tagalog ang pinakahuling lengguwahe na natuto ako dito sa Pilipinas. So dahil doon, parang nagkaroon ako ng Visayan accent pag nagtatagalog ako, kung napapansin nyo. So minsan dito sa Australia, meron akong nakikita na puti na marunong magtagalog. Pero dahil tuluyan ng araw na pamahal si Dwayne sa kultura nating mga Pinoy, nang bumalik muli sa Pilipinas noong 2015, nagpasya Sa pagtira niya kasi sa Pilipinas, nakilala rin niya ang babaeng nagpatibok sa kanyang puso. Si Shanta na isang purong Pinoy. Ano po, nagkakilala po kami doon sa Facebook actually. Nakita niya yung isang video ko na kumanta ako ng Visayan song. Tapos in-add niya ako. Pagkatapos nakita ko ang friend request niya, nakita ko, ay, ka-church ko pala siya. Member din siya ng church namin. So, in-accept ko siya. At syempre, in-accept ko siya dahil maganda siya. Nung nakita kami in person, naging crush na crush ko siya. So yun, naging kami na. Matapos ang halos isang taon na pagiging magnobyo at magnobya, nagpakasal ang dalawa sa Cebu. At ngayon, 4 na buwan na silang mag-asawa. Presenting Mr. and Mrs. Dwayne Woolley. Natutuwa ako na pusong Pinoy siya, na kahit Australiano siya. Kasi hindi na ako kailangan mag-adjust talaga. Dahil nga 5 taon nang naninirahan sa Pilipinas, hindi lang daw wika at pananalita nating mga Pinoy ang natutunan ni Dwayne, kundi maging ang ating mga kaugalian at nakagisnan. Baby, bahay na ako. Gaya na lang ng pagkatanggal ng sapatos bago pumasok ng bahay. Natutunan na rin niyang magluto ng mga pagkaing Pinoy. Sarap ba? Magi, sarap. At game na rin siya sa mga larong popular sa mga Pinoy tulad ng Jackstone na libangan nila ni Shanta. Dahil nga may pagka-singer itong si Dwayne, mayroon kaming inihandang hamon para sa kanya. I wonder, magawa kaya niyang bumirit ng Pinoy folk songs at mga kantang pambata? May 3 bibe akong nakita, mataba, mapayat mga bibe. Ngunit ang may pakpak sa likod ay iisa, siyang leader na nagsabi ng kwak-kwak. Ako ay may lobo, lumipad sa langit, di ko na nakita, pumutok na pala. Gustong-gusto ko ang kulturang Pilipino na talagang mabait sila kahit minsan mahirap ang buhay, masaya pa rin sila, ngumingiti pa rin. Doon kasi sa amin, pag may problema ang tao, talagang malungkot sila, as in. Dito baliktad. So parang maganda siyang atmosphere.